of complainants. Ayan. Ito na po yung pangatlong mga complainants po, mga kababayan, na maghahain ng impeachment kay BP Sara. Kilalanin po natin sila kung sino-sino po sila. Sabi ni Shiro Kanzaki, number game ang impeachment. Sabi ni Mr. Dizzy, mas mainam talaga, mapalitan muna yung mga coups. Uy, sino ba na senador bago ang impeachment? Masyadong hilaw pag minadali. Sabi ni Ma'am Vivian Pranzam, exciting part. O eto na po, pakinggan po natin mga boss. This is the third impeachment complaint on record. The impeachment complaint is filed by a group of complainants. We have priests from the Diocese of Novaliches. Ako, yun pala yung sinasabi mga kababayan. No? Yun pala yung sinasabi na yung pangatlong maghahain ng impeachment, mga bossing, a religious group. Ano sabi? May grupo daw po ng mga kaparian. Filed by a group of complainants. We have priests from the Diocese of Novaliches. We have Mga pari po ng Novaliches, Katoliko. priests from the Order of Carmelites. We have Carmelites. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba? Yan yung simbahan sa sa Katipunan? Hindi ko na sure eh. Pero kabisado ko pa din yung mga simbahan, mga bossing, kung saan mga nakalocate, no? Kung saan mga nakalocate. Carmelites. Pero alam ko, napuntahan ko na yung simbahan na yan. priests from the Congregation of the Mission. We also have lawyers from the Union of People's Lawyers of Mindanao. Uy, naalala nyo mga kababayan, yung dati po nung eleksyon, di ba kay Atty. Lenny Robredo, may mga nakasuporta eh. Lawyers for Lenny. Oh, ano pa yung iba doon? Madami mga profession po. Parish priest for Lenny, yung mga ganun po. Ito naman po mga kababayan, we have lawyers for impeachment. We have parish priest for impeachment. Diyos ko po, Lord. We also have Ma'am Pinky. Stand up for God. Okay, your name is Pinky. Ma'am Pinky Tan. Tam. Pinky Tam. This is the third complaint. Wait lang. May biglang naalala ako. Ano na po 'yung nangyari doon sa gagawin pong rally dapat, no? Nung mga kapatid natin ng mga Iglesia ni Cristo. Parang wala na akong balita doon. Wala na ba? Tuloy pa ba o hindi na tuloy? Siguro na-realize nila, naku, sambayan ng Pilipino halata at napansin talaga yung hindi pagpapaliwanag ng Vice Presidente, yung mga pagpapategi-tegi ng Vice Presidente. No, kaya siguro, wag na lang tuloy. Hindi na lang tuloy. Sabi ni Shiro Kansaki, wala, hindi tuloy, wala na. Etong mga DDS naman, pinasaya na kayo, gusto nyo pa matuloy. Hindi pala natuloy, mga bossing. Di na, kawawa na naman yung mga DDS niyan. Yari na naman yung mga DDS niyan. Mando, INC ako, boss. Mark, walang rally. Paano yan? Naggalak na, sumaya na, ngumiti na, nagbunyi na, para nang nanalo sa eleksyon yung mga DDS, tapos wala naman pala. Napaasa na naman. Nakita ko na yung mga nila, yung mga comment nila. Iyak PBBM, eto na, magrarally na ang INC, yung mga DDS Pero sa totoo lang ako may mga kamag-anak akong INC. May mga kaibigan tayong INC. Yung wall nila sa mga Facebook nila, wala. Wala lang. No, pero yung mga DDS, eto na, yari ka na PBBM. Kasali na ang INC sa pagrarally. Pero yung sinabi ng host, hindi nila naintindihan. Kami po ay sumusuporta sa sinasabi ni BBM na wag magkaroon ng impeachment. Ay nako, no.
Tuloy. The grounds for the impeachment invoked by the complainants are the following. Number one, culpable violation of the Constitution. We also have the ground bribery. We Yung sobre-sobre yan, mga kababayan. also have the ground graft and corruption, plunder, malversation, and technical malversation. Ultimately, Alam niyo po, mga bossing, miski po yung mga, sabihin na nating 10 taong gulang na bata, 12 taong gulang na bata, yung mahilig po na makinig sa mga politika, mga kababayan, maiintindihan po no, kung bakit karamihan ng mamamayang Pilipino may pagkilos po na gustong ma-impeach ang vice-presidente. Simpleng-simple lang po. Napakadali pong intindihin. Sabi nga, malamig na po mga kababayan. Guminaw na po. Bakit? Disyembre pa naman. Tapos biglang pasok ni Ventilador. Ventilador Junior. Hello, Boss Mark. Paano tayo hindi giginawin yan? Diba? Shout out sa'yo. Hati, siguro ang pananaw ng mga members ng INC. Ay, nako. the ultimate ground is betrayal of public trusts. Sir, sinong nag-endorse na Hapit na hapit. Etong hindi ko nababasahin. Alam mo naman pag mga DDS, ganyan magsalita ho mga bossing. Hapit na hapit. Eto, ang laki siguro ng bonus nito. Ano naman, nire-reactionan lang natin yung mga nagpapa-impeach. Nire-reactionan lang natin yung nagbunyi na kayong mga DDS. Eto na ang INC. Tapos hindi pala natuloy. Ano? Gusto mo yung mga vlogger nyo lang ang nagsasalita. Di dapat doon ka na lang. Napipikon, naaasar ka pala, nagagalit ka pala dito Diba? Di doon na lang sa mga fake news ng mga vlogger, ganun lang naman yung at least hindi sasama loob mo, at least hindi ka atakihin dyan. Diba? Mga nire-reactionan natin yung mga balita. Tapos sasabihin po nila, fake news ka! yung mga nire-reactionan po natin, mapapanood po doon sa mga mainstream media. Sasabihin sa akin, yang si Mark Ramos, puro fake news ang binabalita niyan. What? Saan kami makikinig? Saan ang re-reactionan namin? Yung SMNI? Na dati libo-libo, 30,000, 80,000 yung nanonood. Ngayon, ilan na lang? 1,000? Tapos, sino mga host ngayon? yung mga vlogger na lang din. Napansin ko mga bossing, doon sa SMNI, simula po nung nakulong si Kibuloy, simula po nung na-freeze yung account ni Kibuloy, parang puro mga vlogger na lang po yung mga nandun nilang mga host. Hindi kagaya dati, Mike Abe. Di ho ba? Wala, pinabayaan nila Pinabayaan nila yung mga matitinong host. Kaya tingnan mo, sino-sino na sino-sino na lang yung mga host ng SMNI, Diyos ko Lord. Tuloy na natin to. It would be Congressman Bordado and Colyada. we will be full name of the congressman? So we have the endorsement of Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur and Representative Lex Anthony Chris Colyada, a party list representative. Sir, bakit sila po yung pinag-endorse? Or sila ba Tapos idagdag mo pa dyan yung mga disbarment case na ikinaso ni Gadon. Wag na nating lagyan ng attorney, mapipikon po yung mga DDS. Tinatawag mo pang attorney yan, disbar na yan. Wag kayong mag-alala. Walang paki si Gadon doon sa pagkakadisbar niya. Dahil matagal niya nang hindi pinapractice, parang pagkakarinig ko, hindi niya nga ginawang trabaho yung pagiging lawyer. Pagkakaintindi ko lang po. Pero ang alam ko, may DDS na lawyer na malapit pong madisbar. Alam nyo din kung sino yun.
Di ba? Yung paano po yung niya? Okay, so as to that, so I think we leave that to the complainants and the congressman. But the fact is we have these two endorsements. Ano pong basis ng impeachment Okay, complaint? so the impeachment complaint is based on how the vice Ano ko lang to, kumbaga opinion ko lang to. Baka nga yung pagkakasabi ng INC. Opinion ko lang to ha. Baka nga yung pagkakasabi ng INC na sumusuporta kami kay Pangulong Bongbong Marcos na wag i-impeach si Inday Sara Duterte. Baka nga yung pagkakasabi na yun talagang suporta no? Bakit to? Kumbaga, wag muna ngayon. Atras natin konti. baka yun yung ibig sabihin na ayaw nilang pa-impeach ngayon. Baka atras natin konti, no? Para tumaon doon sa kapag yung bago na yung mga senador. Baka yun yung ibig sabihin nun. Uulitin ko po, opinion ko lang yon. President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. Yan. Malaking bagay po yun. Ano? Nahalata, nakita, nahuli, lahat yung mga yon, mga bossing, doon sa Quad Committee. Kaya madami yung nagsasabi, mga DDS, nako, kayong mga Quadcom, na mga congressman, malabo na kayong makabalik dyan. What? Yung mga nagsabi, ilan lang po sila. Samantalang yung nakaka-appreciate po sa Quad Committee, sandamakmak na Pilipino, no? Majority ng Pilipino, Diyos ko Lord. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not Ay, sandali. Sumusubo ba si Glenn Chong? Hindi kasi, di ba may hain din po ng disbarment case kay Glenn Chong, mga kababayan? Oh. properly done. The use of fictitious individuals. We have instances of the same individuals receiving money from the public, but these individuals use different signatures. So the complainants believe that these disbursements were in fact illegal. And we believe the complainant So, mga kababayan, ang ikukulit pa, no? Ang ipipilit ng mga DDS, ng mga supporters. So, confidential nga eh. Bakit ibibigay yung mga tunay na na pangalan? Ganun daw ho. Saglit lang. COA yun. Kakampi ng gobyerno. At sila yung mag-audit doon sa mga paggasta ng mga pondo. Oh, wait lang. Kailangan ba ang tamang pangalan doon? Ba, kailangan. Alangan namang payagan nila na porket sinabing confidential, kumbaga pati sila confidential na sa kanila yung mga tunay na mga pangalan ng mga tao. Di lahat po ng may confidential funds, mga kababayan, lahat, sige, alias na lang lagay mo dyan. Kapag hinanap nila yung alias, sabi mo confidential nga Pero yung pala sa bulsa napunta. Di ba? Pipilit nila yung confidential. Doon pa lang sa pangalang confidential na. Wait lang, confidential sa ating mamamayan. Confidential na isa publiko para hindi masunog yung mga trabaho. Pero hindi confidential doon sa mag-audit. Kailangan may mga pangalan talaga yan. Di ba? Kailangan totoo yung mga tumanggap talaga dyan. Na kung sakali, nakagilapin, maipaiintindi. Saan mo ginamit? Ano tong purchase of information na ito? Pag DDS, naku, confidential nga Hanggang matapos po yung inyong pinag-uusapan, confidential lang ang sasabihin sa iyo. Pinopolitika lang kami yan complainants believe these acts of the Vice President constitute grounds for her impeachment as the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Sir, ilan yung complainant? Okay, we have 12. We have 12 complainants and we have the Union of People's Lawyers of Mindanao, which is an aggregation of lawyers and legal workers based in Mindanao, composed of around 100 members. That's what I was Dami pala. Dami pala. Mga bossing,